Magandang umaga, narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak. Walang matibay na impormasyon ng Philippine National Police kaugnay ng ugong-ugong na may namumuong banta na patalisikin ng gobyerno. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., wala silang natatanggap na intel report sa sinasabing destabilization plot. Nag-ugat ang espekulasyong ito kasunod ng pahayag ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson na may mga retirado opisyal na umano'y nag-recruit sa militar para isakatuparan ng plano. Ito'y sa gitna ng political tension sa pagitan ng Pangulo at ng Pangalawang Pangulo. Gayunman, nananatiling nakaalerto ang pambansang pulisya. Sabi ni Nartates, hindi na kailangan pa ng loyalty check dahil nakatuon lamang sila sa kanilang mandato at hindi nagpapadala sa agos ng politika. Nananatili din ang disiplina at loyalty ng Armed Forces of the Philippines sa konstitusyon at chain of command. Ayon naman sa Malacanang, hindi na bago ang destabilization plot na laging pasulpot-sulpot na issue pero dapat pa ring bantayan. Matagal na pong balita yan. Matagal na nilang gustong magsagawa ng destabilization laban sa ating Pangulo. Hindi na po yan bago. Hindi, unang-una po, kung ito po ay mapapatunayan dahil si Senator Lacson naman ay hindi natin matatawaran kapag nagsalita ito. Ito'y may resibo. So muli, ang mga investigating bodies natin, hindi na po kayo kailangang utusan. Gawin nyo na pong mag-imbestiga. Nasa kustodiya ng National Bureau of Investigation ang dating TV host at broadcaster na si Jay Sonza matapos maaresto kaugnay sa reklamong cyber libel dahil sa pagpapakalat umano ng peking medical records ukol sa kalusugan ng Pangulo. Alamin natin ang detalye mula kay JM Pineda. JM. Yes, Naomi, sa bisa nga ng arrest warrant na inilabas ng Branch 118 ng Pasay City Regional Trial Court, inaresto kagabi ng National Bureau of Investigation ang kilalang Duterte supporter at dating broadcaster na si Jay Sonza sa bahay niya sa Quezon City. Nagugat ang pag-aresto kaugnay ng pagpapakalat umano ni Sonza ng peking impormasyon tungkol sa kalusugan ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sanib po sa paghuli sa dating broadcaster kung saan nanguna ang NBI Organized Crime Division kasama ang NBI Cybercrime Division at ang NBI Technical Intelligence Division. Dahil nga sa pagpapakalat ng fake news, nilabag ni Sonza ang Article 154 sa ilalim ng Revised Penal Code kaugnay ng Cybercrime Prevention Act. Sa isang post sa social media naman ng tumatayong abogado ng dating broadcaster, question niya ang ginawang pag-aresto sa kliyente at sinabing mababang kaso lang ang unlawful publication sa ilalim ng Cybercrime Prevention Act. Dapat daw bailable ang kaso. Taliwas sa nakalagay sa arrest warrant ni Sonza. Ilalaban umano ng kampo ni Sonza ang karapatan at igiit na maaari itong makapagpiyansa at sunod na rin yan sa konstitusyon. Ako si JM Pineda ng PRTV News at nagsiservisyo para sa Pilipino. Maraming salamat JM Pineda. Nagsasagawa ng mga malawakang kilos protesta ang iba't ibang labor groups sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa para sa paggunita ng Labor Day. Sa detalye, alamin natin mula kay Lestor Aler. Lestor? Naomi, halos mapuno ang ilang bahagi ng kalsada sa Espanya ngayong umaga ng ilang mga progresibong grupo ngayong Labor Day. Sa mga oras na ito, nagsisimula ng magmarcha ang mga grupo patungong Mendiola upang doon isagawa ang programa. Pasado alas 5 pa lang ng umaga ay nagtipon-tipon na ang ilang mga grupo sa Welcome Rotonda sa Quezon City. Habang pasado alas 6 naman ng umaga nang dumating sa bahagi ng Espanya Boulevard, kanto ng Vicente Cruz, ang ilang grupo sa pangunguna ng Kilosang Mayo 1 na silang mamumuno sa malawakang kilos protesta. Bukod sa daladalang mga panawagan ng bawat grupo, iisa lang ang kanilang isinisigaw, ang maitaas ang national minimum wage sa 1,200 pesos at ibaba ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Kanina ay 2 linya ang sinakop ng mga rallyista mula sa westbound lane ng Espanya, habang sa ngayon ay 3 linya naman sa eastbound. Sa mga oras na ito ay patuloy ang pagmarcha ng mga rallyista patungong Moraita hanggang sa makarating sa Mendiola. Dahil dito ay may pagbigat na sa daloy ng trapiko sa parehong linya ng kalsada. Yan ang latest dito sa Espanya Boulevard sa Maynila. Ako si Lestor Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Maraming salamat, Lestor Aler. Bilang pagkilala naman sa mga manggagawang Pilipino ngayong araw ng paggawa, may handog na libreng sakay ang MRT3 at LRT2. Alamin natin ang detalye mula kay Justine Ignacio. Justine?
Naomi, umarangkada na ang libreng sakay sa MRT3 at LRT2 para sa mga manggagawa. Ito ay bilang paggunita sa ika-124 na taon ng Labor Day ngayong Biyernes, Mayo 1. Ayon sa Department of Transportation, maaaring makasakay ng libre ang mga pasahero mula alas 7 hanggang alas 9 ng umaga at muli itong magpapatuloy mamayang alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Kailangan lamang ipakita ang company ID para makakuha ng libreng sakay. Ako, si Justin Ignacio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Maraming salamat, Justine Ignacio. At yan ang mga balitang nakalap ng inyong PRTV Newsbreak. Live kami sa free-to-air Beam Channel 31, Signal Channel 31 at sa YouTube. Tumutok din sa aming social media accounts sa Instagram, Facebook at TikTok sa @PRTV Prime Media. Ako po si Naomi Tiburcio. Magandang umaga.